Ito yung isa sa pinakamalaking problema kapag kayo nagkakaroon ng utang at hindi kayo nakakapagbayad dito sa mga abusadong ula. Yung tatawagan, yung inyong kumpanya, yung inyong mga HR, yung inyong mga management, di ba? Yung mga bisor nyo, sila yung kukulitin, sasabihin itong empleyado ninyo hindi nakabayad ng utang sa amin, scammer yata yan, o sasabihin na kung ano-ano para masira yung reputasyon mo doon sa kumpanya pinapasukan mo. Alright, welcome back mga kadyani, at ito po ulit ang inyong lingkod. At maglalambing lang po ako sa inyo bago natin simulan ang ating usapan, ang ating pagtatalakay, ay paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para update po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, meron kasing humingi sa akin, na nagkomento at humingi ng maring sagot dito sa kanyang mga sinabi sa kanyang comment section, sa aking comment section. Ito po yung kanyang sinabi at shinare sa comment section. Ako kahapon lang pinahiya ako sa mga kasama ko sa trabaho at mga pinsan ko through text at calls. Tas try pa nila i-hack yung account ko kasi nag-notify si Google na someone's trying to hack your account. Then today mismo nagtawag yung HR namin about sa moka-moka. Nagtawag daw may utang ako. Nahihiya ako sa mga katrabaho ko at alam ko na sa susunod na araw tatanggalin ako sa trabaho ko dahil sa moka-moka na yan, kaya triple kill talaga ginawa sa akin. Okay? So yun o. Napansin nyo ba na si moka-moka na naman yung ating tinatalakay dito? Talagang masipag itong si moka-moka sa mga complain, mga reklamo ng ating mga followers, subscribers natin dito sa ating channel. Ano? Pansinin niyo ba, halos moka-moka talaga yung pinakakaramihan sa akin na nare-receive ko kahit sa GC ko po. Ngayon, yung mga gusto sumali sa GC, ano? Lalagay ko na lang po yung link dyan sa description. Dyan na lang po kayo magpindot. Tapos hintayin nyo na lang po kung ma-accept ko kayo. Kasi hindi ko pa po laging nabubuksan sa GC ko ngayon. Pasilip-silip lang ako. Kaya doon na lang po kayo sa description. Tapos hintayin na lang po kayo na i-accept ko po. And then, eto yung ano niya no? Yung medyo napansin ko na nangahack ng account, ng Gmail account. Hindi ako sure kung sila yan o something. Pero once na nagbibigay kasi ng ang alam ko sa hacking ganito, no? Kung sakali ma-hack yung account ninyo, kapag may binibigay na link sa inyo through email, through text, to messenger, basta kahit anong message sa maaring malapindot ninyo o maklik ninyo, tapos meron naka-provide na link na kung saan kayo mapupunta, doon ang alam kong pwedeng ma-hack. Yun ang pagkakaintindi ko kasi ako hindi ako mahilig mag-click ng mga link kaya nga ako yung tipo ng taong ayoko basta-basta maniwala. Ang dami kong trust issues sa buhay. Yun po yung ugali ko talaga, hindi hindi sobrang walang tiwala. Nag-iisip lang ako ano ba tong mga link na to, kasi hindi ko sure kung saan mapupunta, di ba? Kaya hindi ko alam kung yung OLA, yung account nyo ba, yung OLA nyo na yan na moka-moka is naka-install pa rin ba yan sa cellphone ninyo? Ngayon kung naka-install pa rin yan, marami talaga magme-message sa inyo na may mga links, lalo na kung mga sugal tsaka mga OLA. Alam niyo naman, pinamimigay yung mga info natin. Pero hindi ko sure kung saan nyo yung Gmail ninyo. Hindi ako sure dyan. Kung may napindot ba kayo dyan o something na baka yun yung dahilan kung bakit napansin nyo na meron nag-hack ng inyong account. Maaring gawin nyo is mag-forget password. Magpalit na kayo ng password. Tapos parang i-secure nyo na yung inyong account para mas safe, para mapatunayan na talagang hindi kayo yung open ng account na yan, tapos ay hindi sila yung hindi nagagalaw ng hacker yung account ninyo. Yun po, medyo nabulol-bulol patuloy ako. Kasi, syempre, once na kinukuha kasi ng mga hacker yung info natin na may buksan tayo na link, like mga phishing scheme, mga link sending, mga ganyan, yun po yung dahilan para ma-hack din tayo, okay? Kaya mag-ingat-ingat guys pagka-click ng mga link. Kaya ako basta-basta nagbubukas Pero ito, ang talagang tatalakayin natin is yung pagtawag sa mga HR, sa supervisor, sa management, sa mga boss. Kaya mag-ingat kayo na ilagay ninyo yung mga number ninyo ng inyong mga amon, mga boss nyo dyan sa mga cellphones ninyo. Tandaan nyo, bago kayo umutang kung sakasakali
kung sakasakaling gusto nyo umutang o manghiram dyan sa mga ulap, at medyo napapanood nyo na, nakakapanood na kayo mga ganitong reklamo o mga problema, tanggalin nyo na yung mga pinaka-importanting number dyan sa mga cellphone ninyo. Palitan nyo na lang ng ibang mga number na sa tingin nyo second, mga kumbaga parang extra number ng mga kamag-anak ninyo na hindi masyadong ginagamit. Yun na lang gamitin ninyo para sa akin. Para wala kayong issue ng estafa o fraud kaya paggamit ng mga number na hindi naman talaga hindi mo talaga gumagana, okay? Para maka-safe din kayo kung sakasakali. Ngayon, kung itong si Mocha, baka may mag-comment na naman na okay naman daw yung hiraman, mababa ang tubo, ang interest. Kaya kung mag-comment ulit kayo about dito sa Mocha, tandaan ninyo, I will not agree na sasang-ayon ako sa mga sinasabi ninyo doon sa okay hiraman nyo si Mocha. Tandaan ninyo kung bakit nawala ng lisensya yan. Dahil sa ganyang ginagawa nila na pang-aabuso, pagtawag sa mga hindi naman dapat tawagan, yung katulad yung HR, sinabi ng comment sa atin, tinawagan yung HR at ini-inform o sinasabi ng agent na may utang daw dito sa online lending apps na ito. Okay? Kaya huwag niyo ipipilit sa akin sinasabi niyo okay manghiram dyan. Doon kayo sa iba, doon sa mga promoter, doon kayo mag-comment ng okay dyan. Ako dito sa channel ko, I will not promote o I will not recommend this kind of OLA na walang lisensya. Tandaan ninyo ha, hindi ako sasang-ayon sa mga sinasabi nyo okay manghiram dyan. Kasi nga ang daming complaint yan tapos sasabihin nyo okay kausap yung mga yan. Sa inyo siguro, baka kasi hindi ko alam kung agent kayo o something na nagpo-promote ng mga OLA na yan. Baka kayo. Pero para sa akin, ako mismo kasama sa mass filing na sinabi na yan yung isa sa mga pinaka-abusadong OLA na ikinumplain sa PNP Anti-Cybercrime. Okay? Kaya huwag yung pipilit sa akin yun. So ngayon, pinahiya itong tao. Maaaring matanggalan ng trabaho. Pero tandaan nyo kung kayo tatanggalin sa trabaho, payo ko lang. Kasi meron ako nakausap niya last year na natanggal talaga siya sa trabaho. Kinukwento niya sa akin. Chat niya ako kasi problemado siya dahil tumatawag nga rin sa supervisor niya at sa management. Natanggal siya sa trabaho. Ayun. Kawawa naman yung tao. Hindi ko na nakausap. Nag-block na. Nag-deactivate na siguro after that time. Hindi ko na alam kung balita sa kanya. Pero ito, possible na matanggalan siya ng trabaho dahil sa panggugulo ng mga abusadong OLA na yan. Ngayon kung kayo matatanggal sa trabaho, pwede nyo ireklamo sa labor dahil hindi naman yan ang dahilan para matanggal kayo o tanggalin kayo ng inyong employer dyan sa trabaho ninyo. Pwede nyo ireklamo. Ibig patuloy ng gusto. Yung mic ko. Yun nga sinasabi ko sa inyo, pwede nyo ireklamo kung sakaling tanggalin kayo ng inyong pinapasok ng inyong employer dahil lang sa mga ganyan. Pwede nga, maaari nga para sa akin, tulungan pa nga na dapat ng employer, yung mga empleyado nila na nalulubog dyan sa utang at samahan nila kung paano ireklamo yung mga empleyado na nagiging biktima ng mga OLA na yan. Para sa akin, yun lang biglang tulong na lang na o kung nagkamali ka, huwag mo nang ulitin. Kasi nagugulo tayong lahat dito. Lahat ng nasa contact list mo, tinawagan ng iyong OLA na yan. Lahat, pati si boss, tao dito sa ating kumpanya, ay tinawagan ng mga yan. At maaaring maging dahilan ng yung pagtanggal dito sa kumpanya. Pwede po ireklamo yun sa Department of Labor ha. Kasi illegal dismissal yun dahil wala ka naman kayong ginagawang mali. Nagkamali lang kayo doon sa nahiraman yung OLA. Pwede nyo ireklamo yan. And then, yun nga, medyo kung kinakabahan kayo sa ganyan, may karapatan kayo na ireklamo yan, yung mga harassment ng OLA na yan, pwede nyo ibalik sa SEC dahil nga, wala namang lisensya yan revoke yan Ngayon, pag pinasa nyo reklamo dyan sa SEC, sinabi nyo ganyan ginagawa, papasa naman sa PNP para magkaroon ng investigasyon kung ano yung dapat gawin, kung i-raid o dapat bang sampahan ng kaso at kayo mismo mag-file ng complaint, proper formal complaint sa PNP o sa NBI Anti-Cybercrime. Okay? At pagka na-raid, please, follow up nyo na. Sunod-sunurin nyo yung pagko-complaint para magtuloy-tuloy yung kaso at hindi matitengga lang madidismiss hanggang sa mawala na. Balik na naman sa operasyon. Diba? Yun po yung maipapayo ko sa inyo. Kaya mag-ingat-ingat po kayo sa paglalagay din ng mga number ninyo kung kayo mag-a-apply ng mga loan dito sa mga online lending apps ng mga abusado. So yun, sana nakatulong ang video ito at pakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Maraming pong salamat. Sarang hamnida po.